Biglang nag-ingay ang paligid kasi dumami na ang student dito na kinikilig sa kanila. Tapos dumating na rin sila Vin. Himala ata. Hindi kumaway si Vic ngayon. Hindi rin nakangiti. Oh, Lincoln! Hey! Bati ni Van. Tapos nag-shake hands sila. Kamusta? Casual na tanong ni Lincoln na para bang kilalang kilala nilang isa't isa. Eto, gwapo pa rin. Sagot naman ni Van. Nagtawanan ng dalawa. Wow, ang hangin. Umirap si Abby na para bang naaasar sa sinabi ni Van. Anong sinabi mo? Pagalit na baling ni Van kay Abby. Ako bang tinatanong mo? Humarap si Abby kay Van habang tinuturo ang sarili niya. Sino pa ba? Ikaw lang naman na nag-react. Anong gusto mo? Ako? Pasa mo kang puwet ko na parang manang. Just like Andrew, mayabang. Magpinsan nga naman. Ang ganda naman masyado ng puwet mo kung akong nakikita mo. Duh! Pangit na to, in your dreams. Ay, tara na nga baby. Nauna na siyang naglakad. I'm always dreaming high. Sagot ni Van. Bakit ganyan ang itsura niyan? Tinuro ni Andrew si Vic. Broken. Natatawang sagot ni Van. Buti naman. Sang-ayon pa ni Andrew. Anong broken? Sa gwapo kong to broken? Let me inform you guys that this handsome red never felt heartbreaking. And I proudly said that handsome face make 1,000 girls cry. I'm a breaker. Boastful. Naku, sa lahi na ata nilang yabang eh. But I still have a lot of girls than you. Ngumisi si Andrew. Ouch, hindi niya ba alam na nandito ako? Yeah. Ben agree. Mauna na ako guys. Paalam ni Lincoln. Sige. Sagot ni Van. Akmang aalis na si Lincoln nang magsalita si Ben. Hoy, teka. Di ba classmate kayo ni Sam? Bakit di na lang kayo sabay? Sabi ni Ben, tapos tiningnan ako. Kumunot ang noo ko at bumaling ako kay Andrew. Ang talim ng mata niya kay Ben. Napuno ng katahimikan. Red broke the silence. Buisit talaga. Sino naman kayang walang puso na nag-iwan ng buto ng apple sa kotse ko? Gago, nakakainis. Buisit, ang sarap ipakulam. Vic pouted. Teka, kotse ni Vic ang nilagyan ni Andrew ng buto ng apple. Tumawa si Vin at Van. Baka naman napagtripan ka lang. Sabi ni Lincoln. Sa dami ng pagtitripan, kotse ko pa. Nagmamaktol talaga siya. Tiningnan ko si Andrew. Nakatingin siya sa akin. He smirked. Tinaasan ko siya ng kilay. Kilala ko. Sumabay ka na kay Ramos. Malilate ka na. Ang aga mo pa namang nagising. Andrew cuts me off. That makes my eyes widen. Seriously? Hindi makapaniwalang tanong ni Ben na may bakas ng pagka-sarcastic. Binuksan niya ang backseat niya. Tapos kinuha ang books ko. Tapos kukunin ko na sana pero inakbayan niya ako. Hindi. Tara, ihahatid na kita. Wala pa naman akong tiwala sa gunggong na to. Bumaling siya kay Lincoln at nginisihan. Bakit ka ba nagdala ng books? May contest ngayon? Nakangising tanong ni Andrew na ikinasingkit ng mga mata ko sa kanya. Inaasar niya ba ako? Bakit hindi niya sinabi kanina? Dinala ko na at ilalagay ko sa locker ko para bukas hindi na ako magdala. Inirapan ko siya. Really? He smirked. Gusto pa sana kitang asarin, kaso malilate ka na. Hindi ko alam kung saan. Wala naman lecture today. Leche? Ano bang iniisip mo ha? Ikaw? He cuts me off. Tumigil ka nga. Para malaman mo malilate ako dahil may meeting kami about sa contest mamaya. Alam mo na? I can't control myself not to roll my eyes. Okay, let's go baby. He winked at me. Seriously? I crossed my arms in my chest. Yeah, ayaw mo ba? He wrapped his arms around my waist, and I feel his hands caressing my back. Guys, tama na landian. Kagabi pa kayo niyan for sure. Ang sakit niyo sa mata. Hustisya naman sa mga single dito. Sabi ni Vin, kaya napatingin kami sa kanya. Ewan ko sa inyo. Inalis ko ang kamay ni Andrew. Halika na nga, Lincoln. Huwag mo na akong ihatid. Hinawakan ko si Lincoln sa wrist nang pagkatapos kong sabihin yun kay Andrew. Hihilain ko na sana siya. Pero may humawak ng isang kamay ko. Hindi ako pumayag na sumabay ka sa kanya. At mas hindi ko sinabi na pwede kanyang hawakan. It's just a simple distance or ambulance. He smirked. Ang pangit ng aura niya. Bakit na naman ba? It's your choice, Ramos. Keep that in mind. Let's go. Tagdag niya at binitiwan niya na ako.
Tapos nauna na siyang naglakad, tinapik ni Van si Lincoln sa balikat. Good luck. Sabi ni Van nang sumunod na kay Andrew. Akala ko ba ihahatid ako? Bakit parang akong maghahatid sa kanila? Dahil ako ang susunod sa kanila papunta sa room. If I were you, I stay away. Cold na sabi ni Van. Sumabay na siya kay Van. Grabihan, napaka-bipolar. Baliw lang talaga si Bon. Vic commented. We have to go. Paalam ni Ben, then inakbayan niya si Vic. Hindi sila sumunod kila Andrew. Pareho talaga sila ni Ben. Ganon din ang sinabi niya nang nasa cafeteria kami. Galit? Bakit naman siya magagalit? Ay naku Andrew, ano bang gagawin ko sa'yo? Bahala siya kung galit siya sa akin. Galit rin ako sa kanya. Teka, bakit siya pupunta sa room namin? Sumunod na ako sa kanila. Dala-dala niya ang books ko. Baka kung saan niya yun ilagay. Sabay kami naglakad ni Lincoln. Pero walang imikan. Hindi rin magkahawak. Hey, I didn't say na gusto ko magkahawak kami. Parang umiwas siya. I mean is, nag-distance siya sa akin ng konti. Hanggang sa makarating kami sa room, tahimik lang. I pick you up later. Seryoso niyang sabi sa akin at iniabot niya yung book ko sa isa kong classmate na sumalubong sa kanya. At nakita kong inilagay nito ng maayos sa upuan ko. Sige. Nginitian ko siya. Nakita kong gusot ang collar ng long sleeve niya. Kaya inilapat ko ang kamay ko sa leeg niya. Pero hinila niya ako papalapit sa kanya. Na ikinagulat ko nang marinig kong malakas na tilian ng mga students. Inilapit niya sa aking tenga ang bibig niya at bumulong. I love you, my love. He whispered that makes me feel froze where I standing at and look at him. He smirked and fixed his collar before he kissed my forehead and walked away. Para akong lumulutang sa ere sa sinabi niya. Bali wala ang ingay ng mga students dahil paulit-ulit kong naririnig ang sinabi niya. I love you, my love. Von Andrew Cloud. Iniisip niyo siguro kung anong pinag-usapan namin ni Ramos. Iniisip niyo rin kung bakit ako pumayag na sumabay ang dalawa. Pero agad rin namang nagbagong isip ko. Iniisip niyo kung tama ba yung nabasa niyo na binulong ko kay Ana nang ihatid ko siya. Aaminin ko ayoko nakikita na magkasama sila. Kaya hinatid ko siya. I'm gonna do it all the time. May dapat pa akong gawin at ayusin. Kaya nang maihatid ko si Ana sa classroom niya, ay kaagad din akong umalis pagkatapos kong sabihin yun sa kanya. Dahil kailangan ko yung patunayan sa kanya. Well, I have a plan. I hope it work. Dude, tumingin ako sa likuran ko nang marinig kong may tumawag sa akin. It's Ben and Red. Nang makalapit sila sa akin, pumagitna ako sa kanila at inakbayan ko sila pareho. Well, masaya lang ako ngayon. Today, I confess to Ana how I feel towards her. I don't know what she's going to answer me, but I saw how priceless her reaction is. That's my girl. My wife. Baka sa sobrang saya ko mahimatay ako, kaya kailangan ko ng support ng dalawang to. Nagkatinginan si Vic and Ben curiously. Ang saya natin ah. Tara na nga. I smirked. Totoo ba to? Hindi makapaniwala na tanong ni Van. Napalingon kaming tatlo sa dalawa. Kung panaginip man to, dapat na nating sakyan. Pagkasabi ni Ben, umakbay siya sa left side ni Vic. Si Van naman ay sa right side ni Ben. You're not dreaming, fucker. I grinned. I know. Balik sa akin ni Vic. We laughed. This is the advantage having a best friend cousins. Even if they're so irritating sometimes. I am still blessed that I have them all. Red. Hi, I'm Ben Michael Walker, the handsome. Sa amin talaga akong pinakagwapo. Masyado lang mayabang si Vic at Bon, kaya ganon. Siyempre ako ang gwapo, dahil para akong si Mark, tahimik lang. Ganon ang tunay na gwapo. Sobrang saya ko ngayon. Grabe. Imagine ngayon lang ulit namin to nagawa. Yung magkakaakbay na maglalakad. Siguro last time na ginawa namin to high school kami. Yeah. Ito kasing si Bon. Hindi naman talaga siya ganyan nun eh. Ang totoo nga niyan, mas nabaliw pa siya kay Vic. But someday change because of the family problem. Because of someone enter his life. And it was a big nightmare for him. Guys, kailan natin to huling ginawa? Tanong ko sa kanila. I don't know. Sagot ni Ben. Kaya nagkatawanan kami. I think we're on high school. Tumawa si Van. Yeah. And the moment I can't forget, nang natisod si Vin, tapos si Bon ang nadapa. Big agree. That makes us laugh again. The craziness of us.
Umiling si Bon. Oo, totoo yon. Magkakaakbay kami noon. Ganito yung arrangement namin. Left to right. Bon, ako, Vic, Van, Ben. Tapos palabas kami ng campus noon. Pero napadaan kami sa field. Hindi ko napansin na may lubid pala. Kaya natisod ako. Tapos si Bon naman todo sandal sa akin. Kaya ayun, siya ang nadapa. Kasi nabalance ako ni Vic. Nakarating na kami sa private room namin. Kumalas na si Bon sa pagkakaakbay. At may tinawagan siya. Bumalik na bang dating lover boy? Ben asked. I think so. Sagot ko at tiningnan ko si Vin. Nagalit habang may kausap siya sa phone. Sino yun? Oy, teka nga Bon. Bakit ka pala umuwi ng madaling araw? Tanong ni Vic. Sekretary ni Lolo, may inutos ako. Umupo si Bon sa teacher's table kaya lumapit kami sa kanya. Pero hindi naman totally lapit na lapit. Napakaseryoso niya. Ano kayang problema? Problem? I asked him and I tapped his shoulder. He looked at me and he smirked. I'm making a plan. Plan? Nakaplano na tayo ah. Don't tell me binago mo. Si Van at naupo sa seat niya. Hindi. Itutuloy natin yon. Pero bago yon, I need to do something before our plan. Huh? Tanong ko. I want to punish someone. I don't fucking care if they're family connected to us. All I want is to teach her a fucking lesson. He is so mad. But who? Tanong ni Van. Bea. Sagot ni Ben. She? Anong gagawin mo? Tanong ko. Bakit naman niya gagawin yun? Yes, I'm just burning their business down with them. What? We said in union. Seriously, bud? Why should you do that, huh? Tanong ni Vic. She lied. Ang sabi niya sa atin, sinaktan siya ni Ana. Pumunta ako sa bahay nila Ana to confront her, but she avoiding to talk about what happened. I can't hold down my anger. That's why I shouted harsh words to her. She crying. She pushed me away and that's why I leave. Bon explained. Then I'm in my way. May tumawag sa akin. It's Ana's butler. She asked me if I'm free. Can I buy medicines? Ang gago ko sa part na umuwi siya ng basang-basa dahil napagtripan siya nila Bea. And fuck, she's sick. Pero wala akong kaalam-alam. Tumingin siya sa labas bago niya pinagpatuloy ang sasabihin niya. Tahimik lang kami. Pinuntahan ko ang asawa ko para awayin. Hindi ko man lang siya tinanong kung ayos lang ba siya. Kung bakit siya namumula o may nararamdaman siya. I get back to bring her a medicine. And Manang told me stay for a while. Even if Ana keep on pushing me away. Tiningnan niya kami isa-isa. Fuck. Why do I need to tell this story? Ang seryoso nyo. Heist, do they hurt Belle too much? Van asked. That makes Bon nod. Nang gabi na ayos na siya, mabuti ng pakiramdam niya. Her parents call. Nagtanong-tanong ang lalaki sa kabilang linya kung sinong may gawa sa kanya, kung bakit siya nagkaganon. Pero sa huli itong nagsabi kung sino may gawa kay Ana ng bagay na yon. And he knows everything about my wife. Sinong lalaki? Ba't alam niya? Hindi natin alam yun ah. Van. He's Ana's older brother. Inalam niya ang nangyari kaya alam niya. Mas may alam pa siya kaysa sa atin. Maybe we need to guard Sammy baby. Ani ni Vic. He overprotective brother. Sabi ni Bon. Just like you. I tapped his shoulder. He smirked. Kaya ka pala hindi umuwi. Well, sa nakita ko kanina mukhang ayos naman kayo. Sabi ko. It seemed, pero alam kong galit siya sa akin. Yan kasi, dapat pinag-explain mo na muna siya bago mo inaway. For sure, iisipin niya na kinakampihan mo si Bea. It was Ben. Yeah, you're right. He stood up and walked towards the window. So what's the plan? Nilapitan ko siya. Bibigyan ko si Bea ng 2 hours para humingi ng tawad kay Ana. Bea won't do that. She's a brat. Van have a point. Yeah, tingin mo susundin ka niya? Knowing Bea, she's a hard-headed. Sa gagawin ko, hindi gaganang pagiging brat niya. Hindi mo naman pwedeng isisi lahat kay Bea. May kasalanan ka rin naman. Si Ben. I know. Sa oras na to unti-unti nang nawawala ang lahat ng meron sila. Ana's forgiveness will save her family business. Pagkasabi ni Bon, lumabas siya ng room. San pupunta yun? Kunot na ang tanong ni Vic.
I smell trouble, guys, sabi ni Van at sumunod kay Bon. Ngayon alam ko na kung ano talaga si Belle kay Bon. Handa niyang gawin ang lahat para kay Belle. Sabi ko na nga ba hindi magagawa ni Belle yun. Pero si Bon kayang-kaya, lalo na ngayon. Anong klaseng ganti ba to? Bon Andrew Cloud. Lumabas ako ng room para hanapin sila Bea. Buisit, bakit hindi kasi ako nagpatulong sa mga mokong na yon? Pumunta ako sa classroom nila Ana. For sure nandun sila Bea kasi magkaklase sila. Naglalakad ako sa hallway. Pinagtitinginan ako ng mga tao at nagtitilian. Peste, bakit ang gwapo ko? I walk just like a king. I don't mind the people around. Nakalagay sa pocket ng pants ko ang dalawa kong kamay. Halos lahat nasa labas. Kaya naman ganitong mga tao, maraming nagkalat. Ngayon lang ba sila nakakita ng gwapo? Pagdating ko sa room nila, kaunti lang ang tao. I look around. Hindi ko makita si Ana. Nasaan kaya siya? Nakatayo ako sa doorway at natigilan ng mga tao sa loob. Nagsigawan ng mga babae na nasa katapat na room. Kung hinahanap mo si Belle, wala siya rito. Yabang ng datingan nito. Ano bang gusto nito? Tinatanong ko ba? I glare at him. Napayuko ang lalaki na mukhang tipaklong nakaklase ni Ana. Pasensya na, sabi niya. At tingin pa lang yun, tupi agad. Where is Bea? I asked the girl in front of the table. Ha? Halos lahat ng tao sa room nanlaki ang mga mata nila. Bakit niya hinahanap si Bea? Ewan, siguro girlfriend niya. Anong girlfriend? Asawa niya kaya si Isabella? Ano? Well, bagay sila ni Belle. Perfect couple. Ang daming marites sa classroom na to. I'm asking, where is Isabella? I asked sounds anger. Nagtatanong ako. Paano nila sasagutin kung magbubulungan sila? Nasa gym sila. Sagot ng tipaklong na kumausap sa akin kanina. Umalis na ako sa room nila. And I walked towards the gym. Ay! Bon, ang hot mo! I glared on the girls. Shit, ang ingay. Nang nakarating ako sa gym, nakita ko na naghahanda sila. I saw Anna with Abby. They are putting the design on the stage. Ay! Ang gwapo mo talaga, Bon! I love you, Bon! You're so hot! Bon! Kaldagan mo lang, sapat na! Shit. Nakatingin sa akin si Anna, but I didn't look at her. Instead, I look at Bea. She walked towards me. Honey! She hugged me. Anak ng pusang gala. What a gross. Ang sweet talaga nila. Nakakakilig. Bagay na bagay sila. Rinig kong usapan ng mga babae. Remove their hands. I said and I looked at her angrily. Gusto ko siyang bugbugin at sakalin sa tuwing naaalala kong pasa ni Ana. Akala niya naman masaya ako na nakayakap siya sa akin. Ha? But why? I said, remove your hands. Call your friends. You four come with me. Binitawan niya ako at tinalikuran ko na siya. Girls, let's go. Sabi ni Bea sa mga kaibigan niya. Isabella, Ana. Naglalagay kami ni Abby ng mga letter words na singing contest sa stage. Tapos ang iba ay nagde-decor ng tables. Ah! Ang gwapo mo talaga, Bon! Nagkatinginan kami ni Abby at lumingon sa pinanggalingan ng ingay. I saw him standing looking at the left side. Tiningnan ko kung sinong tinitingnan niya. It was Bea. Hindi niya ba alam na nandito ka? Bulong sa akin ni Abby. I shrugged. Siguro naman alam niya kasi nakita niya ako. Grabe naman kung hindi. Lumapit si Bea kay Andrew at yumakap. Bakit ang sakit? Talagang sa harap ko pa? Ang sweet talaga nila. Nakakakilig. Bagay na bagay sila. Rinig kong usapan ng mga babae. Ouch! Hindi naman masakit. Parang kagat lang ng dinosaur. Maya-maya lumabas na si Andrew. Tapos tinawag ni Bea ang mga kaibigan niya at lumabas sila. Sasama ba sila kay Andrew? I love you, my love. Napairap ako na mag-flash sa isip kong sinabi niya sa akin kanina. Liar. Bon Andrew Cloud. Ano bang gagawin natin rito? Sabi ni Bea nang makarating kami sa field. Tumayo kayo doon. Tinuro ko ang gitnang field at mainit na. May dalawang lalaki na lumapit sa akin na may dalang payong at pinayungan ako. What? It's so hot there. My skin is burning. Give me that umbrella. You?
Ugly boy! Singhal niya sa alalay ko. Masamang tingin ng itinapon ko sa kanya. What's the matter, Bon? Tumayo kayo sa gitna. I gave you 1 minute. Kapag hindi kayo sumunod, hindi niyo magugustuhan ang gagawin ko. I said in coldly. He's not kidding, Bea. Bulong ng isa niyang kaibigan. Why are you doing this? Sabi pa ng isa niyang kaibigan. Bakit akong tinatanong niya? Why don't you ask yourself? Hindi kami nakikipagbiruan, Bon. Naiinis na sambit ni Bea. Last time I checked, I don't do kidding. I crossed my arms. Master, ito na po yung pinapakuha nyo. Lumapit sa akin ang leader ng junior gang. May dala silang 8 libro na sobrang kakapal. Let's get out of here. Yeah, before something happened. 4 of you, get the 2 books now. Galit kong sambit at natatakot na kumuha ang 3 niyang kaibigan. Anong gagawin namin rito? Are you punishing us? Tanong ni Bea nang kumuha siya. Put it on your fucking head. Form a line. What? Are you punishing us? She repeated. What can you see? That's what you get for bullying my wife. The next time you'll hurt her, I assure you all that one of you will suffer more than that. Keep that in mind, Bea. I already warned you. I'm not stupid not to find out the truth. One more thing. Stop pretending like you are my ex-fiancé. That you are Bea who I have serious relationship with before. She's not my ex and never be. Nag-sign ako sa 4 na member ng junior gang. Pinalagay ko sa ulo nila ang libro. At pinaghawak kamay. Bon, itigil mo na to. It's embarrassing. You're ruining my reputation. Ang babaeng palaging kalandian ni Beck. Wala kaming ginawa sa asawa mo. Ako pa nga yung sinaktan niya. Hindi ako nagpapanggap dahil ako talaga to. You're nothing but a shameless fucking bitchy brat. You're a fucking liar. Not a good pretender too. If my wife hurt you, where's the evidence? Wait, ang bilis namang gumaling ng sugat mo. Samantalang kahapon sariwang-sariwa pa. Don't you fool me with your nonsense trick. Because I'm a fucking trickers. My wife gets sick. And she gave a wound because of what you did. Now you deserve this punishment. I'm still calm this way. Dumadami na ang tao sa field. Naiinitan na ako sa balat. Walang aalis hanggat hindi kayo napapatawad ng asawa ko. Walang aalis hanggat hindi ko sinasabi. Isang maling hakbang kayong lahat ang mapaparusahan. Bon, please, don't do this. She begged. Too late for that, Bea. I'm warning you once again. Kapag hindi ako napatawad ng asawa ko bago matapos ang araw na to, magsisisi ka. I will burn your company down with your family. Pupulutin kayo sa kangkungan. Keep that in mind. Anong gusto mong gawin ko? Please, huwag mong idamay ang family business namin. Alam mo na ang dapat mong gawin. Hindi ka naman sobrang bobo para hindi mo malaman. Oh my gosh. I can't believe this. I look awful here. This is all your fault, Bea. Bantayan niyo sila. Alam niyo na ang gagawin. Ani ko sa 4 na lalaki. Yes, master. They said in union. Umalis na kami kasama kong leader ng junior gang. Dahil siya ang naghawak ng payong. Marami ng marites, marami na ring tao sa field. Halos lahat kinukuhanan sila ng video. Teka, bakit wala si Ben? Bon, anong meron? Nakasalubong ko sila, Beck. Wala. Good morning, everyone. This is your dean. Please come up to my office. Walker Brothers, now. That's all, thank you. Have a good day. Bigla na lang nagsalita ang telecom ng school. Ano na naman kaya yun? Tanong ni Van at napapakamot sa ulo. Tara, ikaw, balikan mo ang kasamahan mo doon. Sabi ko sa leader ng gang. Yes, master. Isabella, Ana. Nandito pa rin kami sa gym. Dami pang gagawin. Halos nawala ng ingay rito kasi halos umalis ang lahat ng mga students. Anong meron sa labas? Kami na lang dito ni Abby. Si Lincoln kasi tinawag siya ng isa sa mga kaband niya. OMG, hindi makapaniwala na ani ni Abby at napatingin ako sa kanya. May tinitingnan siya sa phone niya. Baby, come here. Look! Nako, baby, mamaya ka na nga mag-cellphone dyan.
Tulungan mo na kaya ako rito. Tingnan mo to. Dali. Madali lang. Ano ba yan? Sabi ko tumingin sa screen ng phone niya. Sina Bea, nakabilad sa initan sa field at may libro sa ulo. Sinong may gawa niyan? Tanong ko, nakakaawa sila kahit na ganun sila sa akin. Minsan usong magbasa ng caption. Sabi niya at tiningnan ko ang caption. Captions. This is what you get when you hurt Bon Walker's wife. It's a live video, kaya sumilip ako sa bintana at puno na ng tao ang field. Oh my God! Andrew, bakit mo to ginawa? Pinahiya niya pa sila Bea. Ano bang klase yan? Let's go baby! Hinila ko si Abby papunta sa field. Saan ba tayo pupunta? Sa field, tulungan natin sila Bea.